Ayan, hello mga kaibigan, isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Saan man dako ng mundo po kayo naroroon ngayon. Maganda pag-usapan mga kaibigan itong tungkol dito sa foundation na kung saan ipaliwanag ni Kong Marcoleta kung paano mo malalaman ng isang grupo ay foundation o charitable foundation at magkano ang kanilang nalilikom at magkano ang dapat mapunta sa may-ari ng foundation. 2 years ago mga kaibigan na-discuss ko na rin ito dahil nga sa mga nagki-claim na sila ay charitable foundation o charity vloggers. At kapag sinabi natin na mga charity vloggers o charity, 'no, foundation, marami ang nagdo-donate sa kanila. At dahil ang kanilang subject, 'no, yung ating mga kababayan, karamihan sa mga charity vloggers, 'no, ang kanilang nafi-feature yung kahirapan ng isang tao o ng isang pamilya. Pinapakita nila kung gaano kahirap, kung gaano kaawa-awa ang isang sitwasyon para maraming mag-donate. So, marami ang naaawa ng mga kababayan natin na talagang bukal naman sa loob nila yung pagdo-donate. So, dahil diyan mga kaibigan, dapat lang siguro na maging patas tayo. 'No, kung naipapakita ninyo yung kalagayan na kakaawa na o kaawa-awa ng ating mga kababayan 'no, napapahiya sila, yung mukha nila nakikita 'no, ng buong mundo 'no, nalalaman kung ano yung istorya ng buhay nila. Dapat lang siguro na malaman ng mga viewers kung magkano ang nalikom 'no, sa isang partikular na na video na iyon, 'di ho ba? Kung magkano ang kinita, dapat lang siguro na malaman ng mga viewers din para maging transparent ang lahat. So pakinggan natin mga kaibigan itong naging paliwanag ni Marcoleta dahil naisip ko na dapat na ba talaga na o panahon na ba na imbestigahan o malaman ng buong mundo ng milyon-milyon na subscribers ng Raffy Tulfo in Action kung magkano nga ang kinikita ng Raffy Tulfo in Action, sino-sino o magkano ang mula sa private individuals at magkano ang kinikita ng Raffy Tulfo in Action Foundation. Bagay na yan, Kong. May mga nagtatanong kasi sa atin, ano ha, ito sana yaman din lamang nabanggit ninyo. Ano na ho daw ba, kasi nabanggit natin noong nakaraan, sa programa po ni Senador Raffy, meron siyang foundation na ginagamit, Nelson eh. Ano ba yun, yung Raffy Tulfo in Action Foundation ata, Kong? Ano ha? Para mapatibayan natin ang foundation yan, kinakailangan ay usisain ninyo. Opo. Dapat merong mag-represent sa programa natin. Sabihin natin, kami po ay galing sa ganang mamamayan, Opo. Net25, pwede po ba kaming makahingi ng duplikadong kopya ng GIS po ng Raffy Tulfo in Action? Oo. Para makita po natin yung inyong corporate paper, kung ano po yan, kung foundation po yan o hindi. Di pwede bang gawin ng isang pribadong individual yan, Kong? Oo naman, kasi mga public documents ito eh. So, ganyan mga kaibigan, mabilis lang pala na kumuha ng certified true copy mula sa Securities and Exchange Commission at doon mo malalaman kung ang isang nagki-claim na sila ay foundation ay totoo ba talaga na sila ay charitable foundation o meron silang lisensya 'no, mula sa SEC. At susulat ka lang doon sa SEC at ipapaliwanag mo kung ano yung purpose mo, 'di ba? Gano'n lang po at siyempre ibibigay naman 'yan ng Securities and Exchange Commission kasi itong mga ito 'no, ay public document kasi nga naman ay foundation sila. So, para sa mga gustong kumuha at ako mga kaibigan excited ako na makakuha ang Net25 ng kopya 'no, ng Raffy Tulfo in Action Foundation. Kasi para sa'kin kapag nasimulan ito 'no, ay sunod-sunod na 'yan mga kaibigan. Magkakaroon na rin ng idea yung mga tao na kumuha ng copy mula sa Securities and Exchange Commission doon sa mga gusto nilang malaman kung magkano na yung net
kung magkano yung napupunta sa may-ari ng foundation, 'di ba? Na halimbawa, yung isang charity vlogger na nagke-claim na siya ay may-ari ng foundation. Halimbawa, gusto mong malaman kung magkano yung kanilang kinikita, magkano yung napupunta sa kanya bilang may-ari, magre-request ka lang dito sa Securities and Exchange Commission at bibigyan ka nila ng certified true copy. Pero sa SEC nyo pupuntahan? Susulat lang kayo na pwede po bang makahingi ng sabihin nating true copy, ang ganyan, certified true copy. Oo. Kasama na po dyan yung mga audited financial extent po ng transaction nila. Kasi kung foundation po yan, pangkaraniwan, mga donors po pinag-uusapan. So kahit hindi kayo incorporated o donors ng ganung foundation? Hindi naman yung kasi citizen ka naman eh. Kapag ikaw ay isang Pilipino, kahit hindi ka nag-donate, kahit hindi ka nagbigay, no, diyan sa foundation na 'yan, meron ka lang na nakikitang something, pwede ka po na mag-request sa Securities and Exchange Commission para magkaalaman, mga kaibigan. Kasi karamihan sa mga nagdo-donate, kapag na ilabas na nila yung pera, no, wala na silang pakialam. Ang rason naman ng mga ganito na charity foundation, no, charitable foundation, bakit niyo aalongkatin? Hindi naman kayo nag-donate. So, hindi po yun gano'n. Dapat lamang na maging transparent kasi katulad nga ng paliwanag ko, pini-feature ninyo ang ating mga kababayan na nasa laylayan ng kahirapan, yung kanilang kahihiyan, yung kanilang mukha at pangalan, minsan napipintasan pa sila at nakukutya, nababash, na kung ano-ano ang kinakantsaw sa kanila kapag nagkamali sila ng mga sinasabi, no? Dapat lamang na malaman din ng mga manonood kung magkano yung kinita sa video na iyon, mga kaibigan. So, para maging transparent tayo, hindi yung nagamit mo yung isang tao, yung kalagayan ng isang tao na napakahirap at yung kanyang kahihiyan, istorya ng kanyang buhay, di ba? Tapos kumita yung foundation mo o kumita yung nag-video mismo, yung charity vlogger halimbawa, at yung subject mo na nakakaawa at napahiya na sa buong mundo, yung naibigay mong abuloy, naibigay mo na na tulong sa kanya, tulong, barya-barya lang. So, napaka-unfair naman nun, mga kaibigan, 'di ho ba? Okay. Kasi lahat naman yan ay public documents. Opo. Para lang masuri ninyo kung talagang, kasi legit. Sinasabi ninyo foundation, baka naman ang nakalagay doon, hindi naman foundation. Ngayon, kung foundation, ang pagkakaalam po kasi dyan, pag foundation, pwede kang tumanggap ng ng mga donors. Yes po naman. Kasi yung mga donors naman, namamotivate na magbigay sa isang foundation. Ang foundation kasi, ayon sa aking pagkakaalam, mga charitable institutions to Opo. Charitable, religious, minsan sports, cultural, educational, development, veterans, and other welfare areas or causes. Oo. Ngayon, kapag halimbawa, ganito yung kanyang category, maaari nga naman siyang maging mapasailalim sa isang foundation. Pero kailangan linawin, ano ito, charitable ka? Asan ang mga donors mo? Okay. Kasi yung donors nagbibigay din, Nelson, dahil ini-encourage natin yung magbigay ng donor kasi ang incentive ng Speaking of encourage, mga kaibigan, pagdating sa mga ganitong charitable foundation, no, ang nakikita natin yung dito sa social media, no, dito sa YouTube, yung fini-feature nila yung mga kababayan natin, no. Halimbawa, isang charity vlogger. Yung fini-feature niya siyempre yung kahirapan ng ating kababayan. Minsan nga talagang lumalagpas sila sa mga ipinapakita. Kaya para sa atin, yun ang hindi maganda na pinapakita yung kahirapan ng ating kababayan, 'di ba? Kaya tumututol tayo sa poverty porn na kung saan nakakasira ito sa imahe rin ng ating bansa. Nakikita ng iba't ibang
lahi ng buong mundo na ang kahirapan ng ating mga kababayan kasi minsan sobra na. Ipapakita yung tatlong pinakapangunahing 'no, kaawa-awa na sitwasyon ng ating kababayan. Yung pagpitakping tahanan, halimbawa, yung sira-sirang damit at yung mga pagkain na halos hindi na kumakain ng isang tao. Yung kalunos-lunos, mga kaibigan, ay pinapakita nila. So siyempre diyan nakaka-attract ng mga tao. Halimbawa, nakita 'yan ng isang tao na meron na din naman na kakayahan na tumulong at meron siyang ginintuang puso, mga kaibigan. Naawa siya dun sa tao at hindi naman niya ma-contact yung tao na yon kasi, wala naman na inilagay na contact 'no. Siyempre ang kukontakin nila yung nag-video, yung mismo na nagpakita ng taong yun, feature ng kahirapan. So, siyempre yung donasyon ay dadaan doon sa charity vlogger halimbawa at, siya na ang bahala kung magkano ang ibibigay doon sa na-feature niya. So, importante mga kaibigan na nalalaman ng taong bayan din kung magkano ang income at kung sino-sino o magkano ang nalikom doon sa video na iyon, mga kaibigan. Kasi nakikita natin dito sa social media na ang mga ganitong foundation ay, lago na ng kanilang pamumuhay 'no. Mayaman na sila sa madaling sabi, meron na silang sasakyan, all of the sudden nagkaroon sila ng sasakyan, nagkaroon sila ng magandang bahay, pero yung kanilang na-feature, yung kanilang kababayan na nakuhanan ng kwento, na-videohan 'no, at napahiya dito sa madla, sa buong mundo, nakita yung kalagayan niya, mahirap pa rin. Pero yung foundation ay yumaman ng yumaman, partikular yung may-ari ng foundation. Wag naman po sanang gano'n mga kaibigan. Manila, kabawasan ng kanilang income tax Yan, na mayroon silang babayaran tax incentive. doon sa Yes isang po. taxable year na yon. Tama. Pero ang tinatanong ni Nelson kanina pa, Oo. buti naalala ko, yung po bang kinikita kanya nung Rapid Tulfo in Action ay klasipikadong donation? Opo. Hindi ko alam sapagkat ikaw meron kang binanggit nung isang Nung mga araw nakaraan na na programa natin, opo. At hindi, kung income yun, paano magiging makaklasify na donor? hindi naman nila dinidispute ko. Hindi naman sinasabi nilang mali yung tala na yun, ang YouTube o kay Facebook. Pwede ka naman makipag-ugnayan sa, ikaw naman ang anchor ng ating kayong dalawa ni Nelson. Pwede naman kayong pumunta sa BIR. So ayan mga kaibigan, diyan na papasok yung BIR. Kung hindi nila maipakita yung halimbawa yung isang foundation hindi nila maipakita kung magkano yung kanilang nalilikom buwan-buwan, ano ho, kung magkano yung kinikita ng kanilang videos na 'no, dito sa social media 'no, ay puwede naman na i-verify po 'yan sa BIR. Pwede nyo namang itanong, paano po ba yung income po ng Rapid Tulfo in Action, for example? Opo. Ito po ay sa amin kasing palagay, income. Paano po ba ito itatranslate na donors o donation? Opo. Pwede po ba yun? Pwede naman kayong magtanong eh. Oo. Hindi, kung sasabihin hindi, kita ito ng mga miyembro ng foundation o kaya naman ay... Hindi ka pwede kasing kumita. Ganun ba? So ito na yung paliwanag ko mga kaibigan. I think 2 years ago, yung tungkol dito sa foundation kung magkano yung kinikita ng may-ari ng foundation at batay sa pananaliksik ko mga kaibigan at may mga natanungan din ako na ang dapat nakitain ng may-ari ng foundation, halimbawa itong Raffy Tulfo in Action, 'di ba ang may-ari diyan, si Raffy Tulfo, Raffy Tulfo in Action Foundation. So ang may-ari ay si Raffy Tulfo halimbawa, ang dapat nakitain o mapunta dito kay Raffy Tulfo ay hindi lalagpas sa 10% mga kaibigan. So halimbawa kumita ang Raffy Tulfo in Action ngayong buwan ng 1,000.
So yung 10% ng 1,000, ayun lang ang dapat na makuha dito sa ni Raffy Tulfo. Kasi nga, siyempre gumagastos din siya, halimbawa panggas niya, at gano'n din mga kaibigan sa mga nagki-claim na sila ay charitable foundation. Halimbawa, yung mga vloggers, mga kaibigan, no? Kini-claim nila na sila, yung grupo nila ay charitable foundation. Dapat lang mga kaibigan na malaman kung magkano yung nalikom ng foundation nila at yung may-ari nun, no? Halimbawa, yung charity vlogger na nagki-claim na siya yung may-ari ng foundation na yun, dapat yung mapunta sa kanya ay hindi lalagpas ng 10%. Lumagpas na ng 10%, siyempre illegal na yun mga kaibigan. Ibig sabihin, kinukurap niya na yung pera sa kanyang foundation. Kasi siyempre yung 10% na yun, kailangan din niya na gumastos, panggas o pangkain mga kaibigan. Pero 'pag lumagpas na ng 10%, bawal na ho yun. Alam mo, meron sa batas kasi diyan eh. Alam mo, Oo. nasa national NIRC natin na sinasabi na yung pong nagme-may-ari ng foundation, hindi siya dapat makakuha mula doon sa donation. Donation ang tawag eh. Opo, opo. Na mas mataas sa 10% nung dinonate. Kasi nangangailangan din ganun ng gastos pala. din kasi yung Siyempre foundation po, eh. oo. Pero hanggang 10% ka lang kapag ka individual donors. Oho. Pagka halimbawa corporate donors, hanggang 5% ka lang. Mas mababa Doon sa pala. donor. Opo. Ang tanong ngayon, yung bang income classified na donor sa kung isasangkot natin halimbawa yung kahulugan ng foundation na kanyang isinumite sa SEC. O kailangan ninyong opo. ano yun, kailangan ninyong busisiin yun. Kasi halimbawa, yung kita niya po sa YouTube, kita niya sa Facebook, kita niya sa mga social media So, account. di magpatawag ka ng congressional inquiry dito sa programang ito. Para Ito maganda ito mga kaibigan, kung magkakaroon ng pagtitipon at iimbestigahan ng mga ganitong sabihin na natin na mga grupo na naglilikom ng pera mula sa private individuals, itong mga charitable foundation na ito. Maganda ito mga kaibigan, simulan dito sa Raffy Tulfo in Action. At yung iba rin mga kaibigan, hindi lang siyempre ang Raffy Tulfo in Action, yung mga nagki-claim na sila ay charitable foundation, katulad ng mga charity workers. Kasi kikita natin mga kaibigan, ang palamak ito, napaka-toxic na dito sa social media mga kaibigan, na nakikita natin na ang ating mga kababayan na nasa laylayan ng kahirapan, yung kanilang kalunos-lunos na kalagayan, no? Ay nafi-feature, nakikita dito sa buong mundo at nagkakaroon ng milyon-milyon na mga views, nagkakaroon ng milyon-milyon na income yung may-ari ng foundation na yon. Paano naman yung mga tinutulungan di umano, no? Binibigyan ng ayuda, halimbawa bigas o mga sardinas, yun lang ba ang dapat na matanggap ng inyong mga fini-feature diyan sa programa ninyo na foundation? Halimbawa, nag-feature ka ng matanda, kalunos-lunos yung kalagayan ng matanda, binigyan mo ng bigas, no? At binigyan mo ng mga pagkain, pero nag-income ka ng milyon-milyon doon sa kalagayan niya, sa kwento ng buhay niya, di ba? Para naman maging pantay mga kaibigan, dapat lang siguro na mabigyan din ng parte kung magkano yung kinita, no, ng isang na-feature diyan sa programa, 'di ba? Hindi yung yumaman na ng yumaman, yung yung may-ari ng foundation, pero yung ah, na andun sa video, mahirap pa rin, 'di ba? tawagin mo yung gusto mong tawagin mo yung BIR. Halimbawa kung ganun, yung kita na ganun, tapos ipinasok mo sa foundation, na tatanggal ba yung income tax nun? Hindi nga, tinatanong ko nga kung makaklasify na donation yun, income yun eh. Kasi sa batas natin, pagka-income, magbayad ka ng income tax. Yes Bago po. mo ipasok. Ang income tax natin, 30%. So, ngayon, kung sasabihin mo, exempt, alam ko, meron pa kung paano ang isang foundation ay exempt sa pagbabayad ng tax. Halimbawa, o di, i-guide tayo ng BIR. Siguradong meron naman silang mga patakaran. Di ba? Ngayon, kung lumitaw halimbawa,
Hindi po pwedeng maging donation yan. Ipo pala yan, nagbabayad po ba? Tingnan natin yung financial statements nila, yung audited financial statements. Papasok naman mga kaibigan kung nagbabayad nga siya ng tax. Do'n 'yun, walang ligtas mga kaibigan. So, maganda itong usapan 'no at maintindihan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung masyado silang sinasamba, masyadong masyadong sinasamba nila yung mga ganitong programa. Kasi meron tayo kahit papaano, meron tayong mga ahensya ng gobyerno na dapat bumubisisi sa mga ganitong bagay. Kasi nakikita natin mga kaibigan na ang mga tao na subject na nafi-feature ng mga ganitong foundation ay talaga nga naman na nakakawa, 'di ba? Pagdating naman dito sa Raffy Tulfo in Action, ang pinag-uusapan dito karamihan, kalimitan ay yung mga sitwasyon, oo, kuwento ng buhay, na pamilya, 'di ho ba? So, ibig sabihin na nafi-feature sila, napapahiya sila, yung sitwasyon, yung away nila ng pamilya nila 'no, ay, 'no, nalalaman na ng buong mundo, 'di ba? At yun naman kasi ang tinatangkilik ng ating mga kababayan. So, nagkakaroon sila ng maraming views, ng milyon-milyon na views at siyempre nagkakaroon ng, napakalaking income 'no, mula dito sa YouTube partikular mga kaibigan. So, yung pagdating naman sa income, o magkano ba yung nai-income ng Raffy Tulfo in Action at, dito naman yan papasok 'no, sa kung sila ba ay, nagbabayad ng tax, oo nga, nagbabayad ng tax. Hindi ba yung Raffy Tulfo in Action nagsimula 2018 o Aha, opo. 2024 na ngayon? Ibig Opo. sabihin, 6 na taon na nakararaan. Opo, oo. O edi ngayon, pasabihin mo yung audited financial statements niya for the last 6 years. Okay. Makikita mo ngayon kung magkano yung Ibinayad niya, no? at pagkatapos donor ba yan o income? Oho. Kasi diyan mo makikita yung iyong yung calculation mo nga na pinakita nung nakaraang Programa natin. programa na natin posible na makinikita niya sa ang range niya is between oh, 2.4 $2.4 million million US US up opo. to Mga ganun po. para kaya nakuha natin ang range parang naglalaro sa 24 million pesos a month. Yan, opo. So ito mga kaibigan, exciting ito. Maganda ito na masimulan dito sa Raffy Tulfo in Action para kahit papaano magkaroon ng idea ang ating mga kababayan, ang mga tao at, sa palagay ko kapag, nagkaroon ng, ganitong, pag-iimbestiga 'no, at malalaman ng mga tao, yung iba rin na nagki-claim ng, sila ay, charitable foundation, dapat lang na malaman natin yung, kanilang income para magkaroon ng transparency, mga kaibigan. So yan lang mga kaibigan, ako po muli si Lu, ang inyong, ka-informative at, panoorin na lamang po ninyo ang buong, paliwanag ni, Kong Marcoleta dito sa Saganang Mamamayan sa Net25 para maliwanagan kayo. Kasi ang iba ay, talagang, nakatuon lamang sila doon sa pinapanood nila at, wala na silang pakialam kung ito ba, ano ba ang, kalakaran ng foundation na ito. Ito ba ay foundation pa ba o ang pakay ay pagkakitaan na lamang ng ating mga kababayan na nasa laylayan ng kahirapan. So, ilan pa mga kaibigan, maraming salamat. Ako po muli si Lu, ang inyong ka-informative. Mabuhay.